class. Kanina nagklase ako sa section, ano ba yan? Delta saka section hotel. Balad kayo dahil mag-i-impart ako sa inyo ng knowledge. Kasi kanina, gutom na raw sila. Sabi nila, sige, iano ko na lang kayo dun sa hinanta ko sa kilo. Meron ako dun video, may video ako na pinresent sa kanila doon. Ngayon, sabi ko, panoorin nyo na lang, saka mag-comment kayo doon. Yun ang gagawin nyo. Pero, eto sa inyo, bibigyan ko lang din kayo ng konti lang naman. Makinig lang kayo. Ha? Kasi sayang eh. Sayang yung matutunan. Bigyan ko lang kayo ng parcel ng mga napag-aralan natin ng nakaraan. Napaganda na napag-aralan natin ng nakaraan. Yung litigation, all about sa mga international foreign policy. Ha? Bigyan ko ng example ha. Section India, diba? Section India, no? Yes. Pag sinabi nating court decision, class, sinong may idea sa court decision? Di ba yung mga either may mahasaktan at may matutuwa. Diba? Example ito. Ito, pinaburan ko halimbawa to dahil namit na yung mga, di ba sa korte, nagpe-present ng mga evidence. Ngayon, matutuwa to kasi kahit sabihin natin sila yung guilty, na-present naman nila tama yung kasi ito, halimbawa, nagpatamad-tamad, hindi nila ginawa yung, hindi sila umatin ng hearing, hindi sila umatin palagay niya, sinong papaboran ng korte? Ha? Papaboran ng korte yung nagko-comply. O kahit sa grades kahit sabihin natin masama ugali nito pero ito, nagko-comply, naggagawa ng activity, papasa to. Kasi sila yung nagko-comply. Yun yung sad truth sa decision ng korte. Ngayon, bago pa yon, yung tinatawag nating yung nag-aayos, yung settlement, yun. Maganda naman doon, class ay nagkakaroon ng yung mga pabor-pabor ng bawat isa na pagbibigyan. Halimbawa, sa isang party, halimbawa, may abogado, sakaling napag-usapan. O sige, ganito na lang. O kung anong hinihingi nyo, anong danyos permission, anong danyos na lang, babayaran na lang. Para hindi na kayo magsampa ng kaso. O kaya naman magbigay kasi sa amin ng ganito. Win-win situation, di ba? Ganon din yung nangyayari sa bago pa makarating sa mga matataas na napapag-ayos na. Sa international ruling, ganun din, na iba lang na sa mga local. Iba lang yung rules. Ngayon, pag-aaralan natin, class, chapter 6. Class, meron akong, pwede kayong manood sa yung section kilo na video ha. Pwede rin kayong manood doon. Pwede kayong mag-comment. Kasi sa inyo ha, kasi dagdagan rin yun nakakaalaman din yun Ngayon, iba pa rin tong ginagawa ko ngayon, discussion sa inyo to, face to face ha. Advantage nyo nga sa akin meron na kayong offline, meron pa kayong ganito ha. Advantage nyo. Paliwanag ko lang. Recognition and enforcement of awards. Dito tayo. Recognition, take note nyo. Yes po. Tatapusin ko lang yung class. Sige. Thank you. Recognition and enforcement awards ha. Since may instructor na gustong gamitin itong room. Okay. Yung attendance natin ha. Ito pag-aralan, the two types of the court acknowledged that the arbitral award is binding and the same status as the court's judgment. Pag sinabi natin arbitral award, the same din yon sa court decision or judgment. Enforcement, the court provides the tip to the award, allowing for the things like the
garnishing of bank accounts and attachment of property to satisfy the them. Two types of foreign awards. Makinig kayo ha. As you mentioned, the process depends on award. Convention award. Ano yung governing law ng convention award? Makinig kayo ha. Nasa ano tayo? Recognition and Enforcement Award na tayo ha. Ano yung governing, ano doon? Yung New York Convention. Tandaan nyo, take notes nyo. New York Convention. Ano yung mga requirements? Ano yung mga requirements doon sa convention award na yon, na New York Convention? Petitioner must prove the country of origin is a member of a New York Convention. Kailangan, siyempre, kung ano yung nakakasakop na lugar, di ba? Yun yung may jurisdiction doon. Halimbawa, mga Pilipinas kayo dyan. Mga Pilipino, siyempre yung, di ba sabi nga, remember yung sinasabi ng PRD na ang dapat lang sumatol sa akin ay Supreme Court. Oh, bakit siya hatulan ng ibang lahi? Ba't siya hatulan ng ICC? Oh, ano ba 'yon? Wala ba tayong sariling batas? Wala ba tayong sariling... Kaya yun ang kino-contest doon na bakit kailangan pang ibanyaga pa yung maglilitis iba't yung sarili pa nating hukuman, hindi ano. Yun yung sa jurisdiction. Pag sinabi nating ito ba yung attendance na? Di ba? Attendance sa kayo sa likod, mga absent ha. Pag sinabi nating non-convention award, makinig kayo ha. Yung una binanggit ko, convention award. Pangalawa, non-convention award. Class, may sinend ako sa inyo yung PDF din ha. May sinend ako PDF sa inyo. O kaya pwede rin kayo manood dun sa virtual class ng Section Kilo ha. Dali na. Mag-selfie kayo, mag-groupie kayo. Kasi tapos na kami mag-picture eh. Sa inyo sa GC ha, picture nyo ha. Mag-ano kayo. Mag-picture kayo na nandito na kayo sa klase ha. Sa GC. Ha? Bahala kayo. Basta ma-recognize lang na nandito kayo sa klase. Send namin nyo. Makinig para matapos na tayo. Tandaan nyo yung sinasabi ko kasi lalabas sa exam ha. Meron tayong midterm ha. Kaya wag kayong una muna convention award, pangalawa naman ay non-convention award. Pag sinabi natin non-convention award, anong governing rules on yun? Anong governing rules yun? Mababasa natin yan sa Rules of Court, sa Supreme Court. O Supreme Court Rules. Ano yung mga key requirements sa non-convention award class? Based on committee and reciprocity, treating their awards will because of their threat as well. Yon. Dalawa na convention award sa non-convention. Ito tanong, why would court refuse an award? Bakit yung korte, pag sinabi ng korte, di ba, iba yung sa arbitral, di ba? Oh. Pag sinabi ng korte, bakit hindi raw siya tumatanggap ng mga award ganyan? Ito, sige. May alam ka sagot? Ito, based on rules ha. Pag tayo, tandaan nyo, pag sasagot kayo ng regarding sa batas, sasagutin nyo rin siya ng may basihan. Yung sa article ha. Pwede naman sariling opinion, kaya nga parang kulang yon. Pag may professor ka sa law, di tatanggapin yon. Kailangan based on article, ganun dapat ha. Under article 4.36, ayun, nakalagay dito. Laging nakalagay sa libro eh. Makinig kayo. A regional trial court, RTC, doesn't look at whether the arbitrator made a mistake in a facts of the law. Instead, they look at procedural fairness. Procedural fairness para maging patas. Kaya yung hindi tatanggap ng pabor, ba't hindi tatanggap ng pabor? O penging ganyan. Hindi pwede sa korte yon. Dahil umaakto ang korte bilang parehas lang. Diba? Yan ha, class. Kaya maiintindihan nyo medyo itong subject na to kasi kailangan nga class, meron kayong mga libro dyan eh. Where's my
Yung mga rules of court, may mga ano kayo dyan. May basihan tayo dapat. Hindi pwede sariling ano lang. Tuloy natin. Hindi pwede dito yung class sa korte, bawal yung sa totoo lang, bawal yung palakasan. Bawal yung, dahil maganda lang si ganito, papasa mo na, bawal yun ha. Kailangan, based on sa ginagawa niya. Sa ginagawa niya activity, ginagawa niyo. Hindi pwede yung arte dito ha. Oh. Lalong-lalo na sa korte, ganun din yun. Sa ICC, iba, mataas na yun. Rule. Kaya naman, alam niyo ba't may ICC? Yung tanong mo. Kasi may mga bansang hindi nila kaya, wala silang sariling gobyerno. Alam niyo ba ibig sabihin ng nag-ICC? Ang ibig sabihin lang yun, yung bansa mo, walang sariling korte na kayang tumindig sa sariling paa niya. Para kang bata na kailangan pang turuan. Sige nga. International Criminal Court. Yun. Sige, tuloy natin, tuloy. The arbitrator decided on the topic whether part of original agreement. Kasi yung mga binabanggit ko dito, yun nyo ha, susulat nyo ha. Cause of arbitration and arbitral tribunal. Yan. Ito part 1 pa lang to. Mayroon pa tayong part 2, may part 3 pa tayo. I-compress ko na lang yan sa susunod na meeting. Maghanda lang kayo kasi baka magpa-exam ako ha. Laging may quiz yan kasi piniprepare ko nga kayo eh. Midterm eh ha. Okay, matakot sa exam. Meron mga karamihan naman sa inyo po. Quiz lang yun, quiz. Okay, important to remember class, RTC does not act as an appellate court to correct errors of judgment. It only checks procedural and jurisdictional flaws. Tandaan nyo class, hindi perfect. Sabihin natin, di ba korte? Hindi nyo talaga malalaman nyo, ay tama talaga to. Yes, Mama. Hindi ganun ha. Tama talaga to kasi gumagawa ng tama. Hindi ganun. Depende yon sa flow ng mga inahandang mga Ebidensya. yan, procedural and jurisdictional. Kailangan na nababase doon. Hindi pwedeng dahil isip ko lang bilang judge, naisip ko lang na ganun lang yon. Mukhang mabait naman to eh. Hindi ganun yon. Wini-wait yon yung evidence ha. Tinitingnan ko talagang papasa ba talaga. Oo. Kahit mabuting tao ka, kung yung mga pre-present mo naman ay wala. Kaya ganun kahirap po ang nagsasampa ng kaso. Kala nyo, nadidismissan din po yan pag mahina po ang ebidensya. Then, siyempre, alam mo, hindi ka magpapaserox, hindi ka mamamasahe. Di ba, malang krudo ngayon, di ba? Oo. Talaga ngayon, lahat may gastos ngayon, di ba? Baka murahin ka ng driver, hindi ka nagbayad sa jeep, no? 1, 2, 3 ka lang, no? Oh. Based on Article 4.35 IRR Republic Act. Tandaan nyo ito, 9285. Oh, lagi naman yan, binabanggit ko na matagal yan eh. Okay. Then, incapacity, invalidity. Pakinggan nyo ha, a party was under some legal incapacity or arbitration agreement itself is invalid under the law. Lack of due process. Yan yung mga ano ha, kung bakit nadidismiss yung kaso ha. Lack of due process. The party was not given proper notice of arbitrator appointment or the proceeding preventing them from presenting their cases. Kayo nga eh, dine-deadline ko kayo, di ba? O ganito. Mga Pinoy, mga tawag doon, mga wantamad, no? Kung kailan yung mismong doon gagawa, di ba? Kaya yun hindi pwede yun sa mga kaso-kaso, class. Hindi pwede yun sa gumagawa ng mga legal magsasuffer yung kliyente nyo kung abogado ka, magsasuffer yung mga kliyente nyo dyan. O kaya kayo mismo, hindi nyo mapagtatanggol ang sarili nyo kapag hindi kayo marunong, hindi kayo on time. Napakalaga ng oras, segundo, napakalaga niyan. Sabi ko nung una, incapacity and invalidity. Sunod, lack of due process. Ha?
Ikatlo, excess of authority. Basahin ko ha. The award deals with dispute not contemplated or failing within the terms of submission to arbitration. Mamadaliin ko lang guys kasi may naghihintay sila ba sa? Composition of law, ano nyo? Composition of law, composition of law. Not final vacated. Subject matter, yun yung mga issue dyan ha. Kaya hindi excess of authority, composition of law, not final vacated, subject matter. Ano yung policy? Recognition of enforcement would be contrary to the public policy of the Republic of the Philippines. May mga umiiral ng batas, may mga policy na umiiral. Ngayon, ikaw may sarili ka mundo. Gusto ko, ganito gawin ko eh. Di pwede yun ha. Kailangan susundin mo yung polisiya, susundin mo yung nakatakda. Di ba ba, ganito may hearing, ganito oras. Ayoko, tamad ako eh. Kasi yung lola ko, binabantayan ko eh. O yung may LBM ako, hindi pwede yun. Pag sinabi ng korte, umating ka, hearing, ating ka. Utos ng korte yun eh. Kung hindi, maano yung kaso mo. Madidismiss ang kaso, didismiss. Ngayon pala, maunawaan nyo na yung mga pinagsasabi ko dito kasi yung iba dyan siguro may nakasuhan na ba kayo o kinasuhan kayo? Wala pa, di ba? Kasi kung hindi nyo pa naranasan, pag naranasan nyo na, yun nyo maiintindihan to. Ha? Kunyari, ikaw sinampangan ng rape, ikaw. Gusto mong ipagtanggol yung sarili mo ngayon. Hindi ko naman talaga, nag-inuman lang naman kami, walang nangyari. Eh anong ebidensya mo ngayon? Kailangan may ebidensya, hindi pwedeng sabihin mo, hindi ko ginawa yun. Eh sa desidido kang kasuhan. Alam mo naman, mga magagaling ngayon yung mga ano. Tuloy natin. Tandaan natin na ano ha, yung mga pagkakaiba-iba ng ano natin ha. Okay. Ayun, tinatanong mo kanina kung may bayad ba? May bayad po ha. May bayad po yung mga sa attorney, mga ano. May mga libre din naman, kaya nga lang. Siyempre yung quality ng magagaling na lawyer, di ba? Depende. Depende sa lawyer. Oh. Yung ang mga babayaran diyan, yung travel and expenses, class. Wala nang libre. Gusto mo libre ka ng jowa mo, eh hindi pwede 'yon. Expert advice. Di ba, si attorney, ubos na yung laway niya, kakaano ng mga bata sa'yo. Alam mo, kung hindi mo bayaran yon. Di ba? Eh, professional fee yun. Oh. Travel and other expenses and expense. Sasabihin na attorney sa'yo, sayang ang laway ko, sayang ang pamasahe ko. Sisingilin ka na yung attorney ngayon. O kaya kung sino mang representative mo, di ba? Appointing attorney fees and agency help. Meron namang mga libre dyan, guys. Meron namang mga libre, pero siyempre nakakaya namang hindi ka man magano doon, di ba? Hindi ka naman magbigay. Sabi niya, Pau, di ba? Pau lawyer o ano. Ayun. May mga attorney na natanggap ng ganyan. Kasi sila, nagpakahirap sila sa kanilang profesyon. Pinaghirapan ng pag-aralan yung kaso mo, di ba? Yun ang profesyon nila eh. Pagtanggol ka eh. Okay. May dalawang uri ng administrative fee and arbitrator's fee. Dalawa yan ha. Pag sinabi natin administrative fee, the overhead used the hearing rooms secretarial arbitration institution. Ginagamit ng administrative fee yung bayad sa halimbawa sa korte, yung sa MTC, RTC, yung mga bayad sa mga papeles, yung mga minimal lang naman. Pagdating sa mga administrative fee. Pag sinabi naman natin arbitrator's fee, the professional fee for the arbitrator's time, expertise, and actual drafting of award held in trust by institution or paid directed by tribunal. Yan yung mga lawyer na. May bayad talaga yun. Hindi ko alam kasi hindi pa naman ako Hindi pa naman ako nangailangan ng ganyan. Pero ang alam ko dyan, it depends ha, it depends. Tandaan mo bilang kailangan sa isang yung confidentiality ng case, di ba? Baka ikaw naman chismoso. Alam mo ba si ganito, yung kaso niya,
Oo nga, nirape nga yan eh. Inano mo, no? Binulgar mo, bawal yun ha. Hindi nga professional ha. Ako. Patutong magpigil ng sarili. Hindi lahat ng impormasyon ikinakalat ha. Gaya sa klaseng ito, minsan may kaluwagan ako dito, baka naman kayo, may mga bagay na, magsasuffer ang lahat. Tandaan mo yan, ha? Kailangan dito ay maging isa lang tayo ng galaw. Kailangan kayo ay matututo sa akin, give and take lang. Diba? Give and take lang. Huwag na mga abuso, yung hindi na nagpasok. Alam mo, papasok ko ba yung hindi napasok, di ba? Step. Okay class, since naghihintay sa labas, ako naman nakakaramdam lang din. Eh, napasok nyo na ba yung yellow pad nyo? Yes, sir. Ano nyo? Kaya nyo nahihanda kong dalawang page pa yun eh. Pero, class, panoorin nyo na lang yung lecture ko. Class, yung lecture ko sa kilo. Yes, sir. Saka yung PDF files na sinend ko ay inyong panoorin, basahin. Kaya bigyan ko yung tips sa pag-aaral. Yung ano kong video, yan ay dapat yung i-transfer yan. Na-transfer nyo yan. Kaya yung gawin sa AI, gawin nyo ng study guide. Yes, sir. Yan, labas na yun. Madali nyo maintindihan ngayon. Hindi yung nanonood lang kayo minsan yung mga kayo. Hindi na, binigyan ko yung tips ha. Ha? Ha? Hindi ka pa nagpe-prelim? Eh, handa mo yung blue card mo saka yung letter mo saka yung card. Ay, yung ano? Blue card. Saka yung ID. Next meeting. Okay, class. Thank you. Taas na kayo. Sir, sulat mo. Ha? Sulat mo. Hey, thank you class. Salamat sa participation. Sabi nyo to, yung video, panoorin nyo ha. Panoorin, mag-comment. Ay, nandito na pala tayo. Nandito na tayo. Thank you po, sir. Okay na. Ayusin nyo lang yung buwan kasi may ano. Thank you, sir.